Purihin ang Panginoong Diyos sa patuloy po na pagkakataon na makatayo po sa harapan ng kongregasyong ito. Hindi po dahil sa kaya ko, kundi ang Diyos po ang may kaya niyan, mga kapatid. Amen? Sa grasya lang po ng Panginoong Diyos. Hallelujah. At basahin ko po ang salita ng Panginoong Diyos. Basahin po natin. Makisabay po kayo, mga kapatid. Basahin po natin sa libro ng Mark chapter 5, verse 25 to 34. Simulan po natin. Now a certain woman had flow of blood for 12 years. 26. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see her who had done these things. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed in your affliction." Hallelujah. Tayo manalangin sa ating pong nabasang salita ng Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah sa kanyang mga salita. O purihin ka, Panginoon, salamat o God sa mga salita mo na amin pong nabasa sa hapong ito. Lord, alam namin o God, sa pakikinig namin o God ay mayroon ka pong revelasyon na matatanggap ng bawat isa. Salamat o God sa buhay ng babaeng ito, Panginoong Diyos. Mayroon po kaming mapupulot na aral, Panginoon, kung paano mo kami o God gagamitin sa buhay na ito, Panginoon. At Lord, i-bless mo po ang bawat salita mo, Lord, na lalabas sa aking labi, Panginoong Diyos. Lord God, bless me indeed, Lord. Hallelujah. Kayo lang, O God, ang kumilos at maitaas at madakila. Kaya Lord, salamat sa hapong ito sa iyong pangunguna mo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Glory to God. So, ang ating pong title sa hapong ito, mga kapatid, ay Who touched me? Who touched me? Ito po ang tanong ng ating Panginoong Hesus. Amen? Who touched me? So sa verse 25, mga kapatid, sundan niyo po ako? Sa verse 25, ang sabi po dito, a certain woman had a flow of blood for 12 years. So napakatagal na po ito, di ba? 12 years. Na yung babae ay nagsasuffer sa sakit. At matutunghayan po natin dito, this is an amazing miracle and story about healing, mga kapatid. Itong babaeng ito, mga kapatid, 12 years na siya po ay naghihirap, nagsasuffer sa sakit. At sabi nga dito, mga kapatid, in 26, and had suffered many things from many physicians. So, nasubukan niya, mga kapatid, na itong babaeng ito pumunta sa iba't ibang mga doktor, many physicians. Amen? Nasubukan niya siguro kung sa panahon ito, baka si Dr. Ong, Dr. Atoy, yung mga magagaling na mga doktor, di ba? Lahat na napuntahan na yung mga sikat na mga ospital para lang ang doktor na gusto niya ay matulungan siya, mga kapatid. Ngunit ang sabi po dito sa salita, she had spent all that she had and was no better, but
rather grew worse. Lalo pang lumalala pala yung sakit niya. Instead na matulungan siya at gumagaling ang kanyang nararamdaman. Pero ang sabi po dito sa salita, mga kapatid, lalong tumitindi, gumagrabe ang kanyang sakit. Kung mayroon po tayong mga alam, mga kapatid, na mga may sakit, di ba? Mga pamilya man natin, siguro wala man dito. Amen? Lahat po tayo ay healthy. Amen. Deklara po natin yan. I am healthy. Amen. Hallelujah. Mayroon man tayong kakilalang nakakaranas ng mga ganito na sinasabing may sakit, mga cancer, sa anumang cancer na yan. Dama natin yung kanilang nararamdaman, di po ba? Na sila po ay disturb sa kanilang mga problema, sakit. Wala silang peace. Lagi nilang iniisip na ang kanilang karamdaman ay gumagrabe, ganon. Lalo na yung mga may taning na po, di po ba? Pero, mga kapatid, sa senaryong ito, sa buhay ng babae, walang imposible sa Panginoong Diyos. Amen. This woman is suffering from pain, na ito po yung nagkukos ng great mental illness. Yung, siyempre, kapag may sakit ang tao, sinasabi nila na madaling uminit ang ulo, sensitive, kasi laging may iniinda yan. Amen? So, yung feeling ng babae, mga kapatid, she have the agonizing, amen? Yung agonizing of pain sa kanyang buhay, mga kapatid, na yung pong sa kanyang nararanasan, mga kapatid, ay parang nakikita niya na mamamatay na siya, wala na siyang pag-asa. Imagine po natin na 12 years, di po ba? Talagang hopeless na yung babaeng ito, mga kapatid. So she have issue, mga kapatid, of her physical, amen, sakit. So kung titignan po natin, di po ba na ang Panginoong Diyos lamang, ang Panginoong Hesus lamang ang nakagawa nun. Kahit iba't ibang doktor ang kanyang napuntahan, walang lunas. Kundi ang sinabi po, sulat, mga kapatid, na lalo pang gumagrabe. Amen. So, yung issue po ng babaeng ito, mga kapatid, ay natunghayan lamang po niya ang kanyang hinahanap sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, mga kapatid, marami pong ganito na nakakaranas ng mga iba't ibang sakit. Mahirap po ang may sakit, ang magkasakit, mga kapatid. 'Di ba? Lalo na sa Pilipinas. Ang survey po, mga kapatid, sa Pilipinas daw is 10.6% ang mga namamatay sa sakit na mga cancer. Iba't ibang sakit na yan. Na pangalanan, sa sakit man sa bato, sakit man sa bituka, kahit na anong na pangalanan na cancer. Sakit sa bulsa, papagalingin niya ng Panginoon. Amen. Praise God, dahil mayroon po tayong Kristo na nagbibigay pag-asa. Hallelujah. So, sabi nga, kapag tayo ay mayroong mga nararamdaman, ang babaeng ito, mga kapatid, na-encounter niya ang Panginoong Hesus. Kung wala ng lunas sa mga iba't ibang doktor, sa Panginoong Hesus, mga kapatid, mayroong lunas. Amen. Hallelujah. Kaya, kung wala mang sagot, sa Panginoon may sagot. Mahirap po, mga kapatid, ang talagang may sakit, di ba? Dahil kahit gusto mo ma-enjoy yung buhay mo, mahirap. Kahit gusto mo, kahit marami kang pera, kung lahat naman ay pupunta sa gastusin para sa pagpapagaling, pagpapagamot. Sabi nga, you can't enjoy wealth if you're not in good health. Totoo po yan.
Kasi kung kahit marami tayong pera, kung para naman lang sa gastusin, nakalaan yan para sa pagpapagamot, it's nothing. Amen. Kaya sabi nila, health is wealth. Amen. Hallelujah. So, purihin ang Panginoong Diyos dahil binibigyan po tayo ng paalala dahil mahal po niya tayo, lalo na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Iingatan po natin ang ating sarili bilang templo ng Panginoong Hesus. Amen? Temple of the Holy Spirit. Hallelujah. At kung ang babaeng ito, mga kapatid, ano ang inuuna niya? Sabi dito, yung nabasa po natin, na pumunta na siya sa mga maraming doktor at hindi niya naranasan na gumaan ang kanyang karamdaman. Gumaling siya, mga kapatid, kundi lalo pang tumindi. Pero sa bandang uli, after the physician, dito na binanggit, she had spent all the money he had and was no better, but rather grew worse. At doon sa mga susunod po, mga kapatid, in verse 27, she heard about Jesus. Dito po, mga kapatid. So, after yung mga doktor na napuntahan niya, ang solusyon na susunod, ang ating Panginoong Hesus. Narinig niya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. So, dito tignan po natin, mga kapatid, yung mayroon pong na-encounter niya, mga kapatid, ang babaeng ito, ang ating Panginoong Hesus. Amen. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. She encountered the Lord Jesus Christ. She heard, mga kapatid. Amen. At dito, mga kapatid, napakinggan niya. Let's see the word hearing. She heard Jesus, the name of Jesus, na talaga namang may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nagsimula siyang manampalataya, maniwala sa Jesus na kanya pong narinig, mga kapatid. Amen. So, parang sinasabi po doon sa word na when she heard the name Jesus, parang doon sa salita ng Panginoon na faith comes hearing and hearing by the word of God. Parang doon na ano yung kanyang pakikinig, narinig niya yung salita na yung pangalan na Jesus. So nagkaroon po siya ng interes, mga kapatid, na puntahan at makipagsiksikan itong crowd na ito na kanya pong nakita. So, ito nga si Jesus, noong sa senaryo na ito, yung istorya, noong sila ay nasa daan, mga kapatid, at pupunta siya sa bahay ni Jairus, yung may anak po. At nasa daan po sila, kasama ni Jesus yung kanyang mga like leaders. Sino yung kanyang mga alagad? Mga disciples. Si Peter, James, and John. Yan po ang kanyang kasama doon sa daan. At pupunta sila sa bahay po ni Jairus dahil ang kanyang anak din ay may sakit, hindi si Brother Jairus. Papataw lang po ako. Amen. So, sa istoryang ito, nakita ito ng babae na nandun si Jesus sa daan at maraming tao. Crowd, sabi po doon. At pumunta, nagkaroon ng interes ang babaeng ito para puntahan itong Jesus na kanyang narinig. Ano kayang mayroon doon? Parang ganon. Curious siya. Pinunta niya doon. At ang Jesus na ito ay marami ng himalang ginawa, marami ng sakit na pinagaling. At ganon na lang ang pananampalataya ng babaeng ito, mga kapatid. Amen. So, narinig niya, mga kapatid, at ang sunod, siya po ay umasa. Ayun, tignan po natin sa verse 28. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Nandun po yung hope ng babaeng ito, mga kapatid. Na kahit siksikan, crowd,
hindi po siya umatras or hindi po siya umayaw. Ayaw ko na. Dahil parang wala akong pag-asa na makalapit sa Jesus na ito, na dinudumog ng tao. Pero hindi. Ang kanya pong attitude po doon, talagang porsigido siya. Nakipagsiksikan. Amen. Nakipagsiksikan po siya dahil mayroon siyang gusto na makamtan sa kanyang buhay. Amen. Yun. Kaya nagkaroon po siya, mayroon po siyang pag-asa. Nagkaroon siya ng hope sa kanyang sarili na sinabi niya, mahipo ko lang. If only I may touch His clothes, I shall be made well. Amen. Napakalaking pananampalataya ng babaeng ito, mga kapatid. Wala na. Marami na siyang napuntahan. Imaginin po natin. Wala nang pag-asa ang kanyang buhay. Kundi ang narinig niyang Jesus, siya lang ang makakapagpagaling sa kanya. Amen. Hindi po natin sinasabi, mga kapatid, na unahin po natin ang lahat at huli ang Panginoong Hesus. Pero ang tinutukoy po dito, mga kapatid, yung pong encounter ng babaeng ito, na doon po niya napatunayan na kahit huli pala na ma-meet niya, huling pagkakataon na ma-meet niya ang Panginoong Hesus, hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Kasi makakamtan pa rin niya ang pag-asa na kanya pong hinahanap-hanap sa kanyang buhay. Amen. Kaya yung last month po na ati pong series, 'di ba, yung ano po yung series natin? Unshakable Faith. So parang tugma po ito, mga kapatid, kung ano yung ginawa niya. Dahil hindi po siya natinag, hindi po siya umatras na kahit na siksikan siya or mai-encounter niya na baka kasi mahina po siya, di po ba, dahil may sakit. Baka mas lalo siyang madaganan or masagasaan or magkaroon ng hindi maganda na mangyari po sa kanya. Pero, mga kapatid, ang nakita po natin sa buhay ng babaeng ito, she have the persevere. Amen. Na gawin po yung hinahanap niya. Yung pananampalataya niya na ang Jesus na ito gusto po niyang ma-encounter. At basahin po natin. Verse 29, immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of affliction. Amen. So, napakatindi po ito, mga kapatid, na dinanas po niya. Yung 12 years na nilalabasan ka ng dugo. Maaring siya po ay, ang sakit po niya ay anemia. Ano yon? Anemic. Yes, cancer of the blood. Diba? Leukemia. 12 years. Pero, naranasan niya, immediately, the fountain of her blood was dried up. Nung hinipo niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, nahipo din niya ang puso, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. At lumabas sa ating Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, He is a powerful God, mga kapatid. Alam niya kung ano ang bawat pangangailangan ng mga tao. Amen. At ang experience, ang naranasan ng babaeng ito, wala siyang ibang ginawa, hindi siya, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pero alam na ng Diyos yung puso ng babaeng ito na nagpapakumbaba, umiiyak, nanginginig
sa pag-acknowledge sa presensya ng Panginoon. Kaya ganun na lang mga kapatid, kung mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus na ito, ako'y gagaling na. Dahil hindi siya nagdalawang isip mga kapatid, ang kakayanan ng Panginoong Hesus na makakaya niyang pagalingin at that moment. Amen. So sabi dito, her blood was dried up. The fountain of her blood was dried up. And she felt in her body that she was healed on the affliction. Amen. Gumaling siya, mga kapatid. Immediately na siya po'y gumaling, naranasan niya ang banal na hipo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Hindi po niya alam, mga kapatid, ang babaeng ito kung ano yung mangyayari. Basta hinipo na lang niya. By her faith. Through her faith, mga kapatid. Amen. At mayroon siyang pag-asa. She have hope and faith that she is called, that she could get to Jesus. Amen. So yun nga po ang nangyari, mga kapatid. What amazing Jesus. Amen. Na kanya pong na-encounter. Hallelujah. At sabi nga po sa Mark chapter 3 verse 10, basahin ko po. Sapagkat marami na siyang pinagaling ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Dinumog siya ng lahat ng may sakit upang hawakan man lamang siya. Amen. So yan po ang katangian ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Marami na-prove na ng mga tao, mga kapatid, na marami ng pinagaling ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya, tayo pa ba ay magkakaroon ng doubt, mga kapatid? Amen. Kung sino man po ang nakakaranas dito ng mga sakit, ng mga anxiety, depression, kung ano pa man, mga kapatid, isuko po natin sa Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil itong kapatid na ito, grabing sakit. Imagine po natin, 12 years. At doon sa verse 30, basahin po natin, 30. And Jesus, immediately knowing in him that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched me? Who touched my clothes?" Ang sabi ng Panginoong Hesus. Amen. So dito, mga kapatid, makikita natin kanina yung healing and hope. At ngayon, mga kapatid, yung yung hope and yung isa kanina, yung faith, sana? Hearing, hope, and now healing. So, nakita niya, mga kapatid, the very moment nung siya po ay nahipo niya ang ating Panginoong Hesus, immediately, naalis po yung discomfort sa kanyang sarili. Amen. Nagkaroon po siya ng lakas at nagkaroon po siya ng tagumpay sa kanyang buhay. Amen. Dahil hopeless na siya, mga kapatid. Pero noong lumabas ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay, nabuhayan siya, mga kapatid. Nagkaroon siya ng masiglang katawan. At sabi po dito, sa verse 31, mga kapatid, but his disciples said to him, "You see the multitude throwing," dumadagsa ang tao, mga kapatid, "and you say, who touched me?" Ang tanong ng Panginoong Hesus, di ba, ang Panginoong Hesus, makapangyarihan yan. Posible na hindi niya alam yung humipo sa kanya. Alam niya yon, mga kapatid. Alam niya, dahil Diyos siyang makapangyarihan. Pero nagtanong siya, just to prove na mayroong isang babae na gumawa noon sa kanya. At nakita natin na ang sabi ng kanyang disipulo, "Panginoon, alam mong napaka-crowd, siksikan ng tao, maaring hindi alam ng kanyang mga kasama, disipulo. Ngunit,
I'm sure na alam ng Panginoong Hesus. Amen. And he looked around and see her who had done these things. But the woman, mayroong isang babae doon na nakaluhod in verse 33. Ano ang reaksyon ng babaeng ito? But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Amen. Praise God. Panginoon, hirap na po ako sa aking kalagayan. Marami na po akong pinagdaanan. Naubos ko na po ang aking kayamanan para magpagamot. At hindi siya nagdalawang isip, nakalud pa siya at nanginginig. Panginoon, at this moment, wala po akong ibang pag-asa kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya, Panginoong Hesus, kung idadramatize po natin kung ano ang sinasabi ng babaeng ito. Ganun po siguro, pero dito lang natin makikita, fearing and trembling, yan lang po na isulat. Amen. So, ganun po tayo, di po ba? Kapag tayo ay frustrated na may gusto po tayong makamtan sa buhay natin, talagang iiyak po natin sa Panginoong Diyos. Amen. Luluhod po tayo. At ang ating Panginoong Hesus lamang ang ating sasabihan ng wala na akong ibang tatakbuhan, Panginoon, kundi kayo lamang. Amen. Iniwan man ako, Panginoong Diyos, ng aking mga kaibigan. Maaring ang sitwasyon ng babaeng ito, mga kapatid, ay nandun po yung hiya niya. Dahil ang pagtingin niya sa sarili niya ay madumi. Dahil matagal na po siyang may ganitong sakit na dinudugo. Kaya yung pong mayroon po siyang issue sa relationship na umiiwas siguro siya sa mga tao, sa mga kaibigan dahil nahiya siya sa kanyang sitwasyon. Amen. Kaya ito, mga kapatid, ng babaeng ito, praise God, natunghayan po natin that this woman encountered the Lord Jesus Christ. Amen. Na ang kanyang karanasan, mga kapatid, ay, hallelujah, isang buhay na patutuo. Na maraming himala ang ginawa ng Panginoong Hesus at isa po siya na nakaranas ng ganitong himala. Amen. At sometimes, marami po tayong nararanasan na hindi po natin makamtan yung kagalingan. Bakit? Mayroon po tayong issue sa buhay. Amen. There are some issues na makikita natin na hadlang sa buhay ng isang tao. Amen? So, maaring ang babaeng ito, kung hindi po natin na sabi nga noon, di ba na kapag doon sa Bible, doon nakasulat po, na nasaan na yun? Yung dito sa John chapter 9 verse 2 to 3, spiritual issues or doon sa relational issues pa, mga kapatid. Kapag hindi po tama ang ating puso sometimes, hindi tayo gumagaling. Hindi po natin makakamtan ang kagalingan. Amen? Dahil marami tayong mga problema. Hindi tayo gumagaling dahil nasa atin naman yung problema. Hindi natin ibinibigay lahat. Hindi natin lilinis ang ating mga puso. Amen. Kaya ang sabi po dito sa John chapter 9 verse 2 to 3, sabi po dito, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ito po yung kwento na mayroon pong bulag na naipanganak. At ang sabi po ng alagad ng ating Panginoong Hesus, bakit siya naipanganak na bulag? Baka may sakit
baka may kasalanan ang kanyang mga magulang. O kaya'y siya? Yan po ang tanong ng mga alagad po ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi po dito, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. So, ang sakit ng kwentong ito, mga kapatid, yung bulag na ito, ay hindi dahil nagkasala po ang isang tao or dahil may kasalanan, kundi para ang purpose po ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ay maihayag po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Amen. At minsan, kahit din po na yung mga ibang may sakit, ay hindi po sila nakakaranas ng kagalingan. Dahil, pwede naman po na maaring may problema sa kanila. Amen? Hindi po naikukumpisal na kasalanan, kinikimkim, di ba? Kapag kinikimkim mo ang isang kasalanan or galit, nagbibigay yan ng sakit sa puso. Nagbibigay yan ng sakit, ng high blood, or ano paman, depression, or galit, or ano pang epekto, na kapag may kasalanan ka, nagagalit ka sa isang kapwa, kinikimkim po natin, di ba? Nagkukos yan ng sakit lalo. Amen. Hindi po natin namamalayan. Kaya kailangan po na i-confess po natin para wala pong hadlang na tayo po ay gagaling. Amen. Pero hindi naman po ganito yung babae na ati pong natungayan sa istorya, mga kapatid. Amen. Hindi po naisulat dito. Pero pwede po na ganon ang mangyari na mga ibang sitwasyon, mga kapatid, ay hindi po makamtan ang kagalingan dahil din po sa kasalanan. Amen. Kaya kailangan po na magpatawad po. Yung unforgiveness, mga kapatid, yung kasalanan na yan, magpatawad tayo. Baka mayroon pa pong hindi napapatawad at galit tayo sa kapwa. Amen. Kaya sinasabi ng Panginoong Diyos na eksaminin po natin ang ating sarili. Amen. Spiritual issue na eksaminin po ng bawat tao ang kanyang sarili. Amen. Para maging malinis po tayo at walang balakid. At sabi po sinabi po dito sa James chapter 5 verse 16, basahin po natin. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. So ito pa lang dapat nating gawin, mga kapatid, para tayo po ay, mga kapatid, mas healthy spiritually. Amen. Therefore, confess your sin to each other and pray each other so that you may be healed. Spiritual issue po ang problema. Amen. Meron po tayong hindi napapatawad. At ikumpisal po natin sa Panginoon, unang-una, at puntahan po natin yung ating kung may kagalit po tayo. Hindi lang kagalingan sa physical, kundi kagalingan sa spiritual, sa kaluluwa po natin. Amen. 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 Hallelujah. So, 3 rason, mga kapatid, na
yun po, makikita natin sa babae na narinig niya, mayroon po siyang pag-asa, hearing, hoping, and believing. Amen. Yan, mga kapatid. So, maging open po tayo. You are to be open about Jesus, the power of Jesus, mga kapatid. Amen. Dahil ang Panginoong Hesus ay bukas ang kanyang puso na tayo po ay pagalingin sa anumang mga bagay na ating pong mga nararanasan, mga kapatid. Amen. So, sa chapter 33, sabi doon, but the woman, fearing and trembling, knowing had happened to her, came and fell down before him and told him the truth, the whole truth. And 34, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Amen. So, ang babaeng ito, mga kapatid, natanggap niya ang kapayapaan. Amen. Wala na siyang problema. Umuwi po siyang tagumpay. Umuwi po siyang malakas, malusog na, mga kapatid. Wala na siya, completely healed na po siya, mga kapatid. Amen. She get back to living a normal life, mga kapatid. Peace had been restored sa kanyang katawan. Amen. Yung kanyang iniisip, iniinda na ilang taon na, mga kapatid, sa isang iglap lang ng kanyang paghipo sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Nawala yun, mga kapatid, in 12 years, sa isang iglap lang. Gumaling po siya. Nawala yun lahat, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang sabi po, sabi dito, she could get back to living a normal life. Peace had been restored. Amen. Na-restore po ang kanyang buhay. Amen. In Romans chapter 5 verse 1, sabi po doon, since we have been made right in God's sight, by faith we have peace with God. Peace because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. Amen. Ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Yun po ang panimula ng kanyang buhay para mabuhay ng mapayapa. Amen. At masaya. Sa kanyang dinanas, mga kapatid, hindi po niya na-enjoy ng kanyang buhay, kundi namuhay siya na may iniindang sakit. Pero sa isang pagkakataon na kanyang nakatagpo ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, na-encounter niya ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Amen. Dahil naranasan niya ang kapangyarihan. Amen. Sabi nga na, the power of God comes out. Lumabas ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kanyang katawan. Amen. Hallelujah. Dahil ang Panginoong Hesus, siya ang dakilang doktor po natin. Our great physician, mga kapatid. Kaya, saan pa tayo lalapit, mga kapatid? Unahin po natin ang Panginoon. Amen. Dahil ang Panginoong Hesus, tumpak po tayo sa Kanya. Amen. Matutumbok po natin ang bawat hinahanap po natin sa ating Panginoong Hesus. Kulang po tayo ng mga bagay-bagay, idulog po natin. Lumapit po tayo sa Panginoon. Hanapin po natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Seek Him and we will find Him. Amen. Kulang man po tayo ng pagmamahal sa iba dahil hindi po natin mahanap-hanap sa iba yung ano pong pagmamahal na gusto mo. Pero sa Panginoong Hesus, ipapadaman niya, mga kapatid, ang pagmamahal na hinahanap-hanap mo. Amen. Ang comfort, mga kapatid, malayo ka man sa pamilya mo, kapatid, malayo ka man sa magulang mo, sa anak mo, na maipakita ang kanyang lambing. Pero sa Panginoon, i-cover yun ng Panginoon. Aaliwin ka ng Panginoon.
Hallelujah. Kulang man po tayo sa financial, kulang po tayo ng trabaho. Ano ang pangako ng Panginoong Hesus? Amen. Don't worry about anything. But in everything, give thanks. Magpasalamat po tayo. Pumunta po tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Magpuri ka. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Lord, salamat. Alam ko na wala pa po ako ganitong kalaking pera. Alam ko na wala pa po akong ganitong kagandang trabaho, pero nagpapasalamat po ako, Panginoon. Nagpupuri po ako, Panginoong Diyos, dahil hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Ibibigay mo kung ano po yung desire ng puso ko. Amen. Basta unahin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil hindi po tayo bibiguin ng Panginoon kagaya po ng babaeng ito. Pag mahipo po natin, hindi man po literal, nalaylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Pero mahipo man po natin ang puso ng ating Panginoon. Amen. Miracle po ang ating mararanasan sa ating Panginoong Hesus. Ibubuhos niya ang pagpapala. Hindi mo mai-imagine, mga kapatid. The ways of the Lord is higher than your ways, mga kapatid. Amen. Yung pamamaraan ng Diyos. Ganun pala. Maisip na lang po natin, ganito pala. Hindi ko man naisip yun, pero nakikita ko ngayon na ganito pala ang purpose ng Panginoon. Ito pala ang pamamaraan ng Diyos. Kaya napakasarap, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus, marami pong miracle na ginawa ang Panginoon. Marami pong mga sakit na kanyang pinagaling. And even sa lahat po ng areas ng ating buhay ngayon, mga kapatid. Kung mayroon po tayong nararanasan na ninanais po natin, mga kapatid, na ipagkaloob ng Panginoong Diyos, na hindi pa natin nakita ngayon, have faith in God. Amen. Hayaan mo na maranasan mo ang Panginoong Diyos. Amen. Ito po yung testimony ko na i-share ko na po ito noon, mga kapatid, na ang isa pong kinukumpara ko po na buhay ay itong babaeng to. Ito, ganito po yung sakit ko noon, mga kapatid. Na-share ko na noon ito. But I experienced the greatness of God in my life. 23 years old lang yata ako noon. Dumating po ako dito sa Paris. Ikukwento ko ulit para marinig po yung mga iba. Nagkaroon po ako ng matinding sakit sa intestine. Yung pong pagtitake ko araw-araw ng vitamin C, 1,000 mg. At yung pong capsule na yon, itutunaw yon sa tubig na isang baso. Pero, ang ginagawa ko po, hindi po puno yung baso, kunti lang. At iniinom ko po yun, napakatapang pala. At lagi, araw-araw kong ginagawa yun. Nagtitake po ako ng ganon, para sabihin ko na makakatulong sa akin, pero nagkamali po ako. Napakatapang po at nasugat po yung intestine ko. At doon po na hanggang dumating po yung time na grabe po. Parang may ulcer po. Marami pong gas-gas yung intestine ko. Ilang taon po yun, mga kapatid, hanggang nung may anak ako, mayroon pa yon. Pero napagod ako, ang dami ko ng doktor na pinuntahan. Ito po yung kinukote ko, Lord, para ako yung babae na 12 years na naghihirap. Ganun po. Nagbi-bleeding po ako. Nandun yung time na napagod po ako, mga kapatid, sa dami ng gamot na tinitake ko. Minsan nararanasan ko na yung ibang sakit na hindi lang sa intestine na, mayroon pang ibang parte ng katawan ko na nararamdaman ko dahil sa dami ng gamot, morning, afternoon, evening.
na ilang beses, ilang gamot na yon hanggang sa napagod po ako. Yung pananampalataya ko, mga kapatid, nandun sa Panginoon. Lord, pagod na ako. Gusto ko pang umabang buhay ko, Panginoong Diyos. Gamutin mo ako. At yung mga gamot na yun, in-stop ko. Hindi ko sinabi sa doktor ko. In-stop ko. At isang araw na nakita ko na lang na wala na. At nagpupuri ako sa Panginoon na ang Diyos ay buhay. Na hinipo niya ang aking sakit, mga kapatid. At matagal na, mga kapatid, na hindi na po nanumbalik. Wala na po yun, mga kapatid. Kaya praise God, dahil mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos yung ati pong mga nararanasan. Lalo na tayo ay may purpose pang buhay, ang ating buhay. Amen. May purpose ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kaya kung patuloy po tayo, mga kapatid, na susunod sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, walang imposible. Hindi mahirap gawin yon ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya ito ang ating panalangin, mga kapatid. Ano ba yung ating motive? Yung puso natin. Amen? Yung pananampalataya natin, mag-focus po tayo sa Panginoon. Ano man yung mga hinahanap natin, inaasam po natin. Ang Diyos, hindi po tayo bibiguin. Ang Diyos, tapat po sa atin. Amen. Na minsan tayo po ay lumalayo, hindi po tapat sa Panginoon. Pero ang Panginoon, once na tayo po ay nagpakumbaba, yayakapin po tayo at mamahalin po niya tayo, mga kapatid. Amen. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Nakikita po niya ang bawat puso natin, mga kapatid. Dahil ang nais ng Panginoon, kanyang iparanas ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya, kung sino po ang nais makaramdam sa presensya ng Panginoon, sa kanyang pagpapagaling, hindi lang ito physical, pagpapagaling sa lahat ng areas po ng ating buhay. Amen. Magtiwala po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Isuko po natin sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Hallelujah. Haba po tayo'y nakikipagnig sa Panginoon sa oras na ito. Ano man yung ninanais mo, kapatid, God is all-knowing God. Jesus is all-knowing God. He is God. Hallelujah. Nakikipagnig ka ngayon sa Panginoon, kapatid. Nakikinig ang Panginoon sa iyong mga daing, kapatid. Hallelujah. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, mga kapatid. Habang inaawit natin ito, personal po tayo na makikipag-usap sa ating dakilang Diyos. Di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kamanalan at malhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo.
ang mga anak mo. Yung mga gustong maipanalangin, punta po tayo dito sa altar ng Panginoon. Yung mga may gusto po na ninanais sa inyong mga puso na maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Magpakumbaba tayo, pumunta tayo sa altar ng Panginoon. Walang mahirap sa ating Panginoong Hesus. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa babaeng ito, kaya din niyang gawin, mga kapatid, sa inyo. Ang Panginoong Hesus ay hindi siya nagbago. Kung ano yung kapangyarihan niya 2,000 years ago, gayon din hanggang ngayon. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Bago tayong mahiya, mga kapatid, isuko natin sa Panginoon. Lumuhod tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at kaswiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on, mayroon pa po, mga kapatid. Pumunta po tayo sa harapan. Ipapanalangin namin kayo ni Pastor, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus ay nakikinig po sa ating mga iyak, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay tapat sa atin, mga kapatid. Kayang-kaya tayong pagalingin ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Ibigay po natin sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Come on. Come on. Punta po tayo sa harapan, mga kapatid. Oh, Jesus. Oh, dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Oh, shikara baba 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 shiki. Oh, shandara yasikira baba baba baba. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa aking mga kapatid, Panginoon. Hallelujah, na nandito sa, Lord God, sa harapan, Panginoon. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, oh Lord. Lord, salamat, oh God. Salamat, oh Lord. Ano man, oh God. Ano man, oh Diyos. Ang panalangin ng aking kapatid na Sister Marisa. Lord, alam ko, Lord God, na makapangyarihan kang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kung ano, God, ang ginawa mo, Panginoong Hesus, sa babaeng ito, Lord God. Ano man ang iyak ng aking kapatid, Panginoon, dinidinig mo ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Ang aking kapatid, you set free from any kind of sickness in Jesus' name. In Jesus' name. Pagalingin mo siya, Panginoon, sa anong areas ng kanyang buhay, ano man ang kanyang iyak, Panginoong Diyos. Lord, dinig mo ito, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang kanyang panalangin sa inyo, Panginoon, sa kanyang pamilya man, Panginoon, sa kanyang, Lord God, trabaho, sa kanyang relasyon, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa kanyang pananampalataya man, Panginoong Diyos, sa anumang
Lord God, nararamdaman niya sa physical man niya ito, Lord. Set free, oh God. Set free her, oh God. Set free, oh Lord, sa aking kapatid. Healing, oh God. Healing in Jesus' name. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa pangako mo sa kanyang buhay, Panginoon. Na Diyos ka na makapangyarihan. Lord, na hindi nagkulang sa kanya. Oh, shikarababababa. Oh, shikarababababa. Oh, Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabairan ang kabatalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya. Oh Diyos ng pag-ibigan, mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagmumulan ng pagpagas mong pagsita. Habang walang kakayanang masuklian ka na, mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalumi. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at
Thank you, Lord God, for your healing power. Thank you, Lord. Ang patuloy na pagtitiwala, Lord God, at pag-asa ay nakamtan po ng iyong mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa bawat anak mo, O God, na nandito. Kayo ang patuloy na magparanas pa, Panginoon, ng mas malalim, O God, na pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, wala kaming ibang sasambitin, Panginoon, kundi pasasalamat dahil Lord, alam namin, Panginoong Diyos, na kinatagpo mo kaming lahat dito. Kahit hindi man po sila pumunta sa harapan, sa bawat upuan po nila, Panginoon. Lord, mayroon kang mga revelasyon sa kanila, O God, at nilagay mo sa kanilang puso, Panginoon. Lord, salamat, Panginoong Diyos. Continue to bless your church. Thank you for the word, O God, na ami pong napakinggan sa hapong ito. Sa buhay ng babaeng ito, Lord God, ay pwede po naming salamin, O God, para, Lord, patuloy kami, O God, na magkaroon ng tiwala at pag-asa sa inyo lamang, Panginoon Hesus. Purihin ka at sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagdakila. Sa pangalan mo, Hesus. Amen.